bangga sa pader gano'n, yung mukha niya nasa pader, yung knife niya sa likod. Kung wala namang pader, pwede mo siyang idapa. Yan, dadapa yan. Kaya lang, ang problema, sa kabila na binigay mo na yung iyong cellphone, ay kung sasaksakin ka pa rin niya. Hi guys, magandang araw. I am Coach Jay and kasama ulit natin si Kuya Rain para ituloy natin yung ating tutok series. So, gumamit kami ngayon ng dummy. So, hindi tayo na gumamit ngayon ng dummy knife. Kasi ang problema sa dummy knife, gusto ko naman sana talaga, gusto ko nga kumare live knife gamitin para makita niyo yung effective. Kaya lang humihigpit si Meta. Mahirap na. Sayang ang pinagpagura natin. So, gumamit kami ng bote. So, itong bote na to, isipin nyo ito ay isang matalim na kutsilyo. Na pag nasaksakan gano'n, mamamatay ka. So, iiwasan pa rin natin. Hindi dapat tayo matatamaan itong bote na to. Okay? So, ang pag-aaralan natin ngayon, yung tutok na halimbawa, nandiyan ka, naglalakad ka. May humarang sa'yo, Brad, teka lang, pera lang kailangan ko. So nakaganto siya, it's either nakabaon ng ganon kasi yung mga tutok kalawit, parte pa rito ng tutok kalawit na tinatawag. Ibabaon niya na yan para hindi ka na pumalag. Cellphone mo ilabas mo. Sasaksakin ka na niya ng half inch nakabaon na yon. Cellphone mo. Pera. Tapos swerte mo pag hindi niya itinuloy, pag hinugot siyang ganon, tinadya kang ganon, sabay alis. So, yun yung mga ibang mode of operation na sa ngayon ng mga hold-upper, ibabaon na nila kaagad. So, manggagaling sa harapan, hahawak, para wag ka makatakbo, hawakan ka sa damit. Diyan, nakatutok siya. It's either nakaangat na ganyan or nakabaon. Parang, ganun ka, cellphone, wallet, ubos yung mga tinatago mo. So, una muna guys, kung hindi ka naman praktisadong martial artist, kung wala kang ka-insa-insayo, huwag mo lang itong gawin. Kasi baka mapahama ka lang. Kung ang cellphone mo, ang halaga ay tag 10,000 lang, ibigay mo na. Bumili ka lang ulit ng Realme, o yan ng Vivo. Pero kung iPhone, yung latest ngayon, yung iPhone 15, parang sayang naman kung ibibigay. Tapos di pa bayad. Pero again, huwag nyo ipagpalit yung buhay nyo sa material na bagay. Kasi ang material na bagay, mapoprovide mo ulit yan, makakabili ka ulit. Pero yung buhay mo, pag sumala ka, pwedeng last mo na yan. Bawi ka next life. So, ito, ay yung ipapakita ko sa inyo ay pwedeng gawin kung may sapat kang lakas ng loob at kung mayroon kang proper training. Pwede mo tong gawin. Kung marunong ka, kahit paano sa footwork man lang, striking, marunong ka, pwede mo tong gawin. Pasok ka sa camera. Okay, so, ito yung position natin. So, nakatutok siyang ganyan. Ang hihingin niya sa'yo ay cellphone. So, sabi ko nga, kung pangit naman cellphone mo, luma na, ibigay mo na. Yan na, cellphone ko. Kung ang wallet mo, ang laman naman ay 3,000, ibigay mo na rin. Kasi kikita ka pa niyan ulit next month. Kaya lang, ang problema, sa kabila na binigay mo na yung iyong cellphone, ay kung sasaksakin ka pa rin niya. So, ito na yung magiging galawan natin. Alam ka namang, binigay mo na yung cellphone, binigay mo na yung wallet mo, isasaksakin ka pa rin, papayag ka ba doon? Ganun na lang. Iisipin mo na, ay, wala, knife yan, mahirap yan sanggain, walang sangga dyan. Hindi po totoo yun. Meron pa rin kayong pwedeng gawin. Tingnan niyo yung form na to. Diniform ko agad yung kamay niya. Para yung sinasabi ng iba na pwede daw hugutin, hindi niya na po ito pwedeng hugutin. Kasi dinikit ko sa katawan ko, so ang kalaban niya buong bigat ng katawan ko. Then yung kamay niya naka-deform. May angle. So dadalhin ko lang yan dito, masakit yan. Kaya yan yung tinatawag na Kimura lock. Pinangalan sa tao kasi yung sa mixed martial art, mahilig sa ganito ng lock. Pinangalan sa kanya itong lock na to. Pero itong lock na to,
matagal na itong ginagawa. So, kung may pader, pwede mo siyang ibangga sa pader gano'n, yung mukha niya nasa pader, yung knife niya sa likod. Kung wala namang pader, pwede mo siyang idapa. Yan, dadapa yan. So, hanggang sa maghintay ka ng tulong na dadating. Again, ang sabi ko po, pag hindi kayo praktisado, huwag niyo yung gagawin. Maraming naglalabasan ngayon sa YouTube, mga espekulasyon ng mga hindi naman talagang fighter na hindi naman marunong. Mga kickboxing sila. Pero pagdating sa bladed weapon, wala silang alam. Kasi ang iniisip nila, pag sinangga daw itong saksak, sangga. Kukuhanin ganun, sangga. Kukuhanin ganun, shit. Mga natutunan sa YouTube. Mga natutunan sa mga ibang video. Tapos, yun na lang yung alam nila. So, malalim po ang pag-aaral ng mga bladed weapon. Unang-una po sa bladed weapon, pag sumangga ka ng bladed weapon, make sure na deform agad yung kamay na yan. Pag kasi ito lang ang ginawa mo, kinuha mo yan, ang kalaban lang niya dyan, weight yung bigat ng kamay mo, lakas ng kamay mo. So, pwede talaga niyang hugutin. Hugutin mo. Pwede niyang hugutin yan. Pero pag saksak niya, dito mo agad kinuha yan, hindi ko alam kung kailan niya yan mahuhugot. Lalo na pumesto pa ako sa likod niyang gano'n, hindi ko alam kung mahuhugot niya pa to pag nandito na sa ganitong posisyon. So, the moment na sumaksak siya, kuhanin mo kaagad. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Yapusin mo na. Kahit suntokin ka niya ng kabilang kamay, suntok. Kung suntok ka niya, bakit hindi? Masisipa ka niya, bakit hindi? Sipa. Pero, hindi ka mamamatay dyan. Ito, pag nakawala ito, mamamatay ka. Kaya ito yung huwag mong pakawalan. Then, pag hawak mo na yan, kahit saan mo ikot, pwede yan. Pwede mo itong angat, pasok kang ganon. Dumagutok. Ganyan. Kaya, laban ka pa daw. Subukan mo. Hindi na pwedeng lumabang. Kasi sabi ko nga, eto, pag na-deform yan ganyan, hindi na yung mga kalaban. Kahit anong laki niya, kahit anong lakas niya, pag nadikit ko yan sa katawan ko, kaya yung baraso niya kung gaano kalaki. Kontra sa bigat ng braso, ng katawan ko. Kaya yung malaking katawan, bentahe po yan. Hindi niya na mailalaban yan, ganyan na forma. Hindi niya na mahuhugot yan. So yun po yung isa sa mga pointers na dapat yung tandaan. Pag nandyan siya, sasaksak siya, saksak, kuhanin mo agad. Ayun no, abot mo na rin yun, no? Wala namang problema dun. Basta ito, huwag mo itong pakawalan. Okay? Yun sa, ano naman po, ay halimbawa, nakabaon ng ganon. So, pag nakabaon na yan, sabi ko kasi, nakabaon na ng half inch, pag ginanon mo yan, siyempre, guris yan, mawawakwak yung ano mo, tiyan mo. Kailangan, di ba, binigay mo na cellphone mo, hold up daw. Okay, ito Realme. Bibili ako niyan ulit sa Pasko. Wallet, binigay mo wallet, kinuha na naman yung wallet. Tapos, sasaksak pa rin siya, atras ka konti, atras ka gano'n, para sila kabaon na yun eh. I-atras mo yung itong paa na to. So, pag tinusok niya diretsyo, kuhanin mong gano'n. Doon pa rin tayo, angle pa rin. Ito kasi pagka sumangga ka, kailangan magkaroon ng angle. Kailangan ma-deform yung braso niya. So, dito pa rin po tayo, yung pa rin gagamitin natin technique. Pwede mo siyang idapa, pwede mo siyang sandal sa pader. Ingod-ngod mo yung mukha niyang gano'n. Pwede po yung kahit anong gusto niyo dun sa dalawang technique na yun. Okay, marami pong salamat.